Mga kapatid, iniisip ko lang dito ang isang bagay. Nakakaunti lang ang nagsalita tungkol dito. Na ganito, bakit kaya mas mataas ang sensibilidad ng mga hayop kaysa sa mga tao? Bakit kaya paminsan-minsan napapansin natin ang mga kakaibang kilos, parang may nakikita silang kung ano? Pati nga sa akin may nangyari na talagang natakot ako. Pero sana, magsilbing aral ito para sa ating lahat dito. Isang araw, nag-eebanghelyo ako sa isang lalaki at sinabi niya sa akin na sa bahay nila, may mga kakaibang nangyayari at malakas niyang nararamdaman ang masamang espiritual na opresyon doon sa bahay nila. Kaya, nasa simbahan ako noon at pagkatapos ng pagsamba, inihatid ko siya hanggang sa pintuan ng bahay nila. Nang nandun na kami, mga alas 11:30 na ng gabi noon, halos hating gabi na, biglang may dumapu na kuwago malapit sa kotse. At tinititigan kami ng kuwago na yon habang nakikinig ako sa sinasabi niya. Diba? Kami dalawa ay nasa harapang upuan ng kotse. At tinititigan ko lang yung hayop na yon sa kuwago na yon. Kapatid, naniniwala ba kayo na nung oras na yon, naramdaman ko mula sa Diyos? Naramdaman ko talaga, alam mo yon? Dumating ang spiritual na pagkilatis na sinusubukan ng dyablo na pakinggan ang usapan namin. Mainit na mainit ang araw noon, nakabukas ang mga bintana ng sasakyan at naintindihan ko na nung oras na yon mga kapatid, nandoon ang dyablo sa katawang yon. Kasi alam mo naman si Satanas, isa siyang nahulog na anghel. Si Lucifer at ang ikatlong bahagi ng mga anghel, pinalaya sila mula sa langit. At ngayon, kailangan nila ng katawan para magpakita at gawin ang gusto nilang gawin. Nakikita natin, di ba? Ang unang kaso ng pagsapi ng demonyo ay doon sa Hardin ng Eden nang pumasok si Satanas sa isang ahas at kinausap si Eva. Sa madaling salita, noong oras na yon, nagkaroon ako ng spiritual na pagkaunawa. At habang kausap ko siya, ganito ang sinabi ko. Sandali lang, iniunat ko ang aking mga kamay mga kapatid sa kuwago na yon at sinabi ko, lumayas ka rito Satanas sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, agad-agad bigla siyang pumakpak ng pakpak at lumipad. At agad din, yung lalaki sa tabi ko hindi maintindihan ang nangyari. Pati ako, di ba? Alam ko na talagang nangyayari yon mga kapatid. Pero ang totoo, hindi natin dapat gawing biro to. Kasi seryoso at totoo ang espiritual na mundo. Kaya magbabahagi ako dito ng ilang mga kwento. Ipapaliwanag ko sa Biblia kung bakit ganito kasensitibo ang mga hayop at kung bakit ginagamit ng dyablo ang mga hayop. Magbabahagi ako ng ilang mga kawili-wiling pananaw. Pero gusto ko nang ipaalam sa inyo, ang video mayon ay hindi para sa kahit sino. Ito ay para sa mga naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Para sa mga naniniwala na ang espiritual na mundo ay hindi biro. Ayos ba? Kaya, mag-subscribe ka na sa aking channel. Araw-araw nandito ako para ipagdasal ka. Gusto ko rin magbahagi sa iyo ng mga kawili-wiling aral mula sa Biblia na may kaugnayan sa mga issue sa araw-araw. Tara na! Bakit nga ba may ganitong sensibilidad ang mga hayop? Alam ko na maraming tao mas gustong maniwala sa agham, di ba? Dahil sabi ng agham, mas matalas ang pandinig ng mga hayop. Mas malinaw at mas maganda rin ang kanilang paningin kumpara sa tao. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang espiritual na aspeto. At alam mo ba kung anong mas interesante? Karamihan sa mga tao, tinitingnan lang nilang ugali ng mga hayop bilang simpleng instinto. Di ba ganon? Kapag ang aso ay nagsimulang umungol, nagagalit siya. Tumitingin sa pader o sa madilim na pasilyo, agad nating iniisip, ano kaya yon? Siguro, may nakita siyang insekto sa pader. O baka may narinig siyang ingay ng daga sa kisame ng bahay. Di ba ganon? O kaya naman baka hangin lang sa labas. Tapos sinusubukan nating ipaliwanag sa pisikal o natural na paraan, tama? O kaya kapag ang pusa, natitigilan, di ba? Tumatayo ang balahibo niya at tumitingin siya sa paligid. Parang may nakikita siya, ang totoo niyan. Sinusubukan lang nating maghanap ng logical na paliwanag kasi natatakot tayo, di ba ganon? Natatakot tayo sa mga ganitong bagay o kaya ayaw nating aminin na baka may iba pang bagay sa loob ng bahay natin. Pero gusto kong bigyan mo talaga ng pansin ito. Oh, ang banal na Biblia mga kapatid, hindi kailanman itinuring ang mga hayop na basta-basta lang. Siyempre, tayo ay may espiritu. Tayo ay walang hanggan at ang mga hayop may kaluluwa lang sila. Ibang klase ng kaluluwa, iba rin sa tao. Pero ayaw kong pumasok sa detalyeng yan sa video na ito. Gusto ko lang sabihin sa iyo ng mga hayop, sa isang banda, mas sensitibo sila. Kasi hindi sila nadungisan ng kasalanan gaya natin, dahil ang kasalanan ang bumalag sa atin. At noong nilikha ng Diyos ang mga hayop, nilagyan niya sila ng dalisay na kaluluwa. Isang kaluluwa na walang kayabangan. Isipin mo, ang mga hayop wala silang kasamaan na kagaya ng tao. Sila ay kumikikos lang ayon sa kanilang likas na ugali. Tama ba? Kaya, yung mga bagay na pumapasok sa ating puso, unti-unti tayong binubulag. Kaya ang isang bata, mas dalisay siya, mas sensitibo siya. Sa katunayan, gumawa na ako ng video dito sa aking channel na ipinapakita ang anak kong babae. Naglaro siya doon
nung siya ay bata pa, mga 1 taon, 2 taon, at naglaro siya doon. Mga 3 minuto, nakapag-record ako ng kaunti. Pero sigurado ako mga kapatid, na naglalaro siya kasama ang mga anghel. At nakakakatuwa na ipinapakita ng Biblia na may mga pagkakataon ng hayop ay nakakita ng anghel at nagkaroon siya ng hindi inaasahang reaksyon. Gusto kong ibo dito para lang maintindihan mo kung anong nakasulat dun sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 22, kung saan pinag-uusapan ang propetang si Balaam. Ikinuwento sa Biblia na ang hari na si Balak ay isang taong natatakot sa Israel dahil narinig na niya ang maraming kwento kung paano pinoprotektahan ng Diyos ang bayan ng Israel. At nang napansin niyang nandoon ang mga Hudyo malapit sa kanyang lupain, kinuha niya si Propeta Balaam para sumpain ang bayan ng Israel. Pero habang naglalakad si Balaam papunta para sumpain ang bayan ng Israel, may nangyaring kakaiba. Tingnan mo kung anong nakasulat sa mga bilang. Kabanata 22, talata 23. Nang makita ng asna ni Balaam ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan na may nakalabas na espada sa kamay, lumihis ito sa daan at pumunta sa bukid. Pinalo ni Balaam ang asna para ibalik ito sa daan. At sa talatang 30, ganito ang sabi. Pagkatapos binuksan ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at nakita niya ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan na may nakalabas na espada sa kamay. Yumuko si Balaam at nagpatira pa na ang mukha ay nakadikit sa lupa. Amen? Ngayon, pag-isipan ninyo ito mga kapatid. Si Balaam, itinuturing siyang propeta, isang lalaking lubhang ginagamit ng Diyos. Pero sa parehong panahon, siya ay napakamapagmataas. Siya rin ay napakasakim. At dahil doon, nabulag siya sa spiritual at hindi niya napansin ang panganib na nasa harapan niya. At dito, ikinuwento ng Biblia na ang asno, siya ang unang nakakita sa espiritual na mundo kaysa sa kanya. At 3 beses niya itong nakita. Ang anghel na ito, bago pa man buksan ng Diyos ang mga mata ni Balaam, ginamit pa ng Diyos ang bibig ng asno na siyang nagsalita sa propeta. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na sobrenatural. Pero nakakatuwang isipin na napansin ng hayop na yon ang di nakikitang mundo ng napakalinaw. Kaya mas pinili ng asno na yon na mapalo ng kanyang amo kaysa magpatuloy pa ng isang hakbang patungo sa espiritual na panganib na yon. Mga kapatid, itinuturo nito sa atin ang isang napakaseryosong katotohanan. Ang espiritual na mundo ay hindi biro. Totoo ito. Maari nating maramdaman ang presensya ng masasamang nilalang, ang presensya ng mga anghel. Ang kawalan ng kapayapaan ay maaring magpahiwatig na mayroong mali. Sa parehong paraan na kapag nakakaramdam ka ng labis na kapayapaan, maaring ibig sabihin ito na naroroon ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi lang ito para sa mga anghel, kundi para rin sa mga demonyo. At ang Biblia ay nagdadala ng isa pang halimbawa. Noong si Jesus ay narito sa mundo, minsan siya ay nang-aral doon sa lupain ng mga Gesareno. At pagkatapos ay pinalaya niyang isa pang lalaki na sinapian ng masasamang espiritu. At bago pa man lumabas ang mga demonyo mula sa lalaking yon, nakiusap muna sila kay Jesus na sila ay papasukin sa isang kawan ng mga baboy. Pero hindi lang 1 o 2 baboy, mga 2,000 baboy ang nanginginain doon sa burol. At malinaw na sinasabi sa Biblia na noong lumabas ang mga demonyo mula sa lalaking iyon at pumasok sa mga baboy, naramdaman ng mga hayop ang masamang presensya at lubos silang nagpanik. Kaya nga, ang buong kawan ng mga 2,000 baboy ay tumakbo pababa ng burol at nalunod sa tubig. Tingnan niyo ang pagiging sensitibo ng mga hayop mga kapatid. Hindi nila kinaya na manatili kahit 1 minuto sa presensya ng kasamaan sa lugar na iyon. Ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang ilang mga bagay mga kapatid. At gusto ko ring ibahagi rito ang ilang mga kwento na na-research ko sa internet at alam kong naniniwala ka. Gaya ng sinabi ko, ang video na ito ay hindi para sa lahat. Pero ikukwento ko rito ang unang kaso na nakatira sa probinsya ng Sao Paulo. Nagbabasa ako rito. Sabi nila, habang nakatira sila sa isang bukirin, isang karaniwang umaga yon. At nakita nila doon, sa pintuan, sa harap ng gate, isang alay na puno ng mga ganitong bagay. Mga bote na may itim na likido. Nakakita sila ng mga telang nakatali. Ilang maliliit na manika. Alam mo, hindi nila naintindihan nung oras na yon. Sinaway nila yon. Pero nung tiningnan nila yung aso na nandun sa bahay, na askal, sobrang bait, sobrang kalmado, napansin nila na parang kakaiba yung aso. Naglalakad siya pabalik-balik. Parang hindi siya mapakali, alam mo yon. At hindi pa rin nila maintindihan. Pero biglang yung aso nila, nagsimulang manigas yung mga paa niya at yumuko yung likod niya at tumitig yung mga mata niya. Parang hindi na niya nakikilala ang mga amo niya. Tapos yung pamilya na nakatira doon sa bukid, lumapit sila sa aso at napansin nilang sobrang iba na siya. At nung oras na yon, nagsimulang gumawa ng kakaibang tunog ang aso. Pero hindi siya umuungol, hindi siya tumatahol. Parang boses ng tao na malalim, na parang binabantaan sila, alam mo yon.
At doon nagsimula silang magdasal, nagsimula silang magrebuke. Iniunat nila ang mga kamay nila sa aso at pinalayas ang lahat ng masama. Noong oras na yon, bumagsak ang aso. Nakapikit ang mga mata niya, parang gising pero parang hindi. At napansin nila na parang sinasaniban ng demonyo ang katawan ng aso. Kaya mga kapatid, sinasabi ko ito hindi para matakot kayo. Hindi rin para kaawaan ninyo ang mga hayop. Hindi yon ang punto. Gusto ko lang maintindihan ninyo na pwedeng mangyari ito. Pero ipapaliwanag ko sa dulo ng video kung ano ang dapat mong gawin kung makakita ka ng ganitong klase ng sitwasyon. Ayos ba? At kung nagkaroon ka na ng sobrenatural na karanasan sa bahay mo, kung may nakita ka ng kakaibang nangyari sa mga hayop, gusto kong iwan mo dito ang iyong komento kasi makakatulong ito para palakasin ang pananampalataya ng mga kapatid at ipapakita sa mga tao na hindi natin dapat gawing biro ang mga ganitong bagay. At kailangan kitang paalalahanan ng isang bagay, madalas ang mga hayop ay nagsisilbing panukat ng espiritual na kalagayan ng isang lugar. Naiintindihan mo? Para dito, ipapakita ko sa iyo ang isa pang halimbawa na nabasa ko rin habang nanonood ng isa pang video, isang Amerikanong video na tumatalakay tungkol sa presensya, di ba? Ng mga kapaligiran at kaugnay sa mga hayop. Kaya, may isang pamilya na nagkwento na isang araw, umupa sila ng isang lumang bahay at dinala nila ang pusa nila. At sa mga unang linggo pa lang, sinabihan na sila ng mga kapitbahay na ang dating nakatira sa bahay na yon, gumagawa siya ng mga makabreng ritual. Hindi nila alam kung anong relihiyon yon, pero napansin na ng pamilya. Totoo, may kakaiba. Ang pusa nila ay hindi talaga pumapasok sa isang maliit na kwarto sa dulo ng bakuran. At kapag may nagtangkang dalhin siya sa pintuan ng kwarto, nagpapanik siya. Kumukuba, kinakalmot ang tao, kinakamot, sumisigaw. Pero hindi nila alam kung ano ang nasa loob. At wala ring may lakas ng loob na pumasok. Ang pinaka nakakapagtaka pa ay napakabait ng pusa nila, sobrang maamo. At sa wakas, nalaman din nila kung ano ang meron doon. Tinawag nila ang mga kapatid sa simbahan, nagdaos sila ng pagpupuyat sa panalangin doon sa kwarto. At tutungang, may mga nakakakilabot ng libro doon. Maraming kakaibang bagay, kaya sinunog nila ang lahat. Tinapos nila yon at hindi na muling may nangyaring kakaiba sa bahay na yon. Kaya mga kapatid, sinasabi rin ng Biblia sa aklat ni Job na ipinapakita na ang mga hayop ay may mas mataas na pakiramdam tungkol sa paglikha, tungkol sa lahat ng nangyayari sa nakikita at hindi nakikitang mundo. Tingnan ninyo kung anong nakasulat sa Job Kabanata 2, mula talata 7 hanggang 10. Ganito ang sabi, magtanong ka sa mga hayop at tuturuan ka nila. Magtanong ka sa mga ibon sa langit at sasabihin nila sa iyo. Kausapin mo ang lupa at tuturuan ka nito. Hayaan mong ang mga isda sa dagat ang magpabatid sa iyo, sapagkat alam nilang lahat na ang kamay ng Panginoon ang gumawa ng lahat ng ito. Ang buhay ng lahat ng nilalang ay nasa kanyang mga kamay, at gayon din ang hininga ng buong sangkatauhan. Tingnan ninyo ang lalim ng tekstong ito mga kapatid. Ipinapakita sa atin ng mga kasulatan dito na kinikilala ng mga hayop ang soberanya ng Diyos. Alam nila kung sino ang namumuno sa sansinukob. Nararamdaman nila kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasakop sa isang lugar. At palagi ko ring sinasabi dito sa aking channel na kapag ibinibigay mo ang iyong buhay kay Jesus, pati ang mga hayop ay napapansin ito. Pati ang aso sa bahay, alam di ba? Dahil nararamdaman din nila ang presensya ng Diyos, naniniwala ako doon. Naniniwala ako na alam nila kapag may masamang presensya o ang maluwalhating presensya ng Panginoon. At halimbawa nito, makikita natin sa kaso ni Daniel. Kasi naalala mo na, si Daniel ay itinapon sa yungib ng mga leon, magdamag siyang nandoon na protektado mula sa mga mababangis na hayop na gutom na gutom. At kinaumagahan, ipinaliwanag ni Daniel sa hari ang ganito. Ang aking Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel at isinara ang bibig ng mga leon. Kaya, isipin ninyo ito mga kapatid. Yung mga mababangis na leon ay basta na lang umurong sa harap ng presensya ng anghel na nandoon. Hindi pinayagan ng Diyos na may magawa ang mga leon laban kay Daniel. Kaya, nagbahagi ako sa inyo ng ilang mga halimbawa. Nagdala ko ng aral mula sa Biblia. Pero gusto kong mag-ingat kayo ng husto para hindi kayo mahulog sa dalawang napakadelikadong sukdulan. Ang unang sukdulan ay ang pamahiin. Alam niyo ba kung bakit ko sinasabi yan? May mga tao na iniisip ng aso, ang pusa, sila ay mga espiritong tagapagtanggol. At nakakakita sila ng mga multo ng mga namatay na kamag-anak, hindi ba? Mga kapatid, wala yang kahit anong batayan sa Biblia. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na itinakda sa tao na mamatay ng isang beses lamang. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya, ang mga namatay ay hindi gumagala sa loob ng bahay. Ang mga hayop mga kapatid, hindi sila nakakakita ng mga multo. Nararamdaman lang nila ang presensya ng nilalang ng liwanag o ng kadiliman na tinatawag ng Biblia na anghel o demonyo. Mga anghel o mga nahulog na anghel. Naintindihan mo? Kaya,
Walang ganong bagay na kamag-anak o isang tao na dating nakatira sa bahay na ngayon ay gumagala na lang doon. Hindi mga kapatid. Sa totoo lang, ito ay presensya ng demonyo o presensya ng mga anghel. Tama ba? At ang pangalawang napakadelikadong sukdulan na kailangan mong pag-ingatan ay ang pagiging walang paniniwala. Dahil maraming tao na talaga namang hindi na naniniwala sa mga ganitong bagay. Ang tao ay nadismaya sa kung anong dahilan o kaya naman ay masyado siyang naghanap sa Diyos. Pero sa paraang pamahiin na parang gusto niyang makipagpalitan o makipagkasundo sa Diyos. At dahil walang nangyari, ang tao ay nawalan na lang ng pag-asa. At ngayon ay hindi na naniniwala sa kahit ano. At naalala ko pa nga mga kapatid ng isang detalye. Minsan ako'y nagdarasal sa bahay ng isang tao at yung aso ay paulit-ulit na malakas na kumakatok sa pinto. At napansin kong kakaiba yon. Kasi naisip ko, sakto sa oras na nagdarasal kami dito, doon siya nagsimulang magganon, alam mo yon. Kaya sa pagdududa mga kapatid, wala namang masama kung magdasal, di ba? Wala ka namang mawawala at hindi ka naman OA kung magdasal ka ng sobra. Sinimulan ko lang sumaway, iniunat ko ang kamay ko papunta dun sa aso at sinaway ko ang lahat ng masamang presensya. Pinalayas ko dun at agad na kumalma ang aso. Kaya mga kapatid, totoo ang espiritual na mundo. Totoo ito at hindi ito biro. At gusto kong malaman ninyo ang isang bagay. Kahit na may mga hayop, tayo pa rin ang may autoridad na meron tayo. Naalala nyo ba na ikinuwento ko ang tungkol sa asno ni Balaam na nakakita ng anghel pero wala siyang nagawa? Natakot lang siya sa anghel na yun at tumigil. Wala na siyang ginawa pa. Bakit? Ang mga hayop, wala silang kapangyarihan na paalisin ng masama o basta na lang makakita o hindi makakita ng kahit ano. Wala silang ganung autoridad. Pero tayo, meron tayong ganung autoridad. Amen? Sa sarili lang natin, wala naman talaga tayong halaga. Yan ang totoo. Mahina tayo, makasalanan tayo, wala tayong lakas laban sa kasamaan. Pero doon sa krus ng Kalbaryo, hinubaran ni Jesus Kristo ng kapangyarihan ang lahat ng puwersa ng kadiliman. Sinasabi ng Biblia na binayaran niya ang ating utang, pinawalang bisa niya ang ating utang sa espiritual na mundo. At siya na ngayon ang ating tagapagtanggol. At sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, natanggap natin ang autoridad na ito. Maging si Jesus mismo ang nagsabi na sa kanyang pangalan, maaari tayo magpalayas ng mga demonyo. Tatapak tayo sa mga ahas at alakdan. Ibig sabihin, ang kasamaan ay kailangang sumunod sa atin, hindi dahil sa ating sariling buhay, kundi dahil ngayon, ang dugo ni Jesus ay nasa atin at ibinigay na ni Jesus ang autoridad na ito sa atin. Kaya gusto kitang tanungin ng isang bagay, naibigay mo na ba ang buhay mo kay Jesus? Nagsisi ka na ba sa iyong mga kasalanan? Inihaharap mo ba ang iyong tahanan sa Diyos, isinasara ang mga puwang? Isang bagay ang sigurado, darating ang araw na lilisanin natin ang mundong ito. At kung ang ating kaluluwa ay hindi konektado kay Jesus, kung wala ang kanyang dugo sa ating mga kasuotan sa kasamaang palad, hindi tayo maliligtas. Kaya, napakaseryoso nito mga kapatid. Taos-puso kong inanais na magkaroon talaga kayo ng relasyon kay Jesus. At huwag kayong matakot sa kahit ano. Dahil may isang bagay akong natutunan, natatakot ako kay Diablo. Hanggang sa malaman kong, ang Diablo pa lang natatakot sa akin. Hindi dahil sa buhay ko, kundi dahil kasama ko si Jesus at naninginig ang Diablo sa harap ng Panginoong Jesus. Amen. Ang Diyos ay kasama mo. Maniwala ka dyan? Sana nagustuhan mo. At ngayon, ang tanging hinihiling ko lang ay ibahagi mo ito. Alam ko na maraming tao ang kailangan makarinig ng mensaheng ito at maaring gamitin ka ng Diyos sa buhay nila. Amen? Iwan ko rin dito sa screen ang video na pwede mong panoorin, sigurado akong magugustuhan mo. Pagpalain ka ng Diyos.